I-bend ko to, dinlagyan ko pa ng transverse na load, at then ilagay ko pa papunta doon. So, ibang bending naman yan. So, yung i-discuss natin ngayon is pure bending lang. So, ibig sabihin, bending lang yung nag-i-exist. Wala tayong nilagay na force na ganito, or papunta doon, or any axial at saka transverse load. Di ba, remember, sabi ni sir, yung mineral axis is located at the set point. No? So, now, kung yung makuha mong allowable is greater than the yield stress. This is Sir Engineer AJ, and welcome to Chapter 4 of Strength of Materials, Pure Bending Part 1 of 11. Symmetric members in pure bending. Sige, let's have this one. We have pure bending. So far, chapter 1, chapter 2, yung diniscuss natin is, yung in-apply natin na load is axial, no? Ibira na to, or kinompress natin. Okay. Sa chapter 3, yung diniscuss doon is torsion. So ano yung ginawa? Instead na hilahin at saka itulak, iti-twist natin. So ngayon, yung gagawin natin sa chapter 4, i-bend natin yung material, no? So i-bend natin pag ganito. So ano yung stress or mga variables na makukuha or dapat natin malaman if mag-apply tayo ng bending. So may iba't ibang mga bending na i-discuss natin dito sa mechanics, no? So for this chapter, yung topic lang muna natin is pure bending. Kasi merong bending na, for example, i-bend ko to, then lagyan ko pa ng transverse na load, and then hihilahin ko pa papunta doon. No? So ibang bending na naman yan. So yung i-discuss natin ngayon is pure bending lang. So ibig sabihin, bending lang yung nag-i-exist. Wala tayong nilagay na force na pag ganito or papunta doon. Or any axial at saka transverse load na additional. Pure lang talaga na bending. So bending is caused by a moment, no? So take for example ito, no? So yung weightlifter natin, mag-a-apply siya ng force upward. And then ito siya is mag-a-apply ng downward force because of the gravity. So that downward force dito is magkre-create dito ng bending sa, anong tawag dito sa mga nagli-lift? Hindi, itong, yung whole barbell. Pero ito, bar. O, yung bar. O, yung bar, no? O, ayan. Weightlifter. Sige. So, ito, no? Yung example, nag-a-apply ng upward force yung, yung weightlifter natin. And then, yung weights naman natin dito will apply because of gravity, downward force, no? So, ito siya. If kung kukunin natin yung bending natin dito, somehow, pwede natin ito ma-simplify into dalawang couple moment, no? So ito, for example, di ba ito kapag yung force natin ililipat natin papunta doon, ano yung madadagdag? Moment, di ba? So moment from here, ito sa that moment will counterclockwise yung direction. So ayan. Now this force at saka this force, it will cancel out. No, so yung matitira dito, moment na lang. So somehow, this image here will create this one here, the simplified version, no? So itong bar na to, meron tayong couple dito, here at saka here. Pure bending, ito lang muna yung i-discuss natin, no? Kasi may iba't iba pang bending. Kung hindi pure, meron tayong tinatawag na combination ng bending at saka axial, no? Kasi ito yung mga i-discuss natin. Pure bending, combination ng axial at saka bending, or combination ng, ito, moment lang, no? Bending, pure bending, moment lang. Dito, moment at saka axial. Dito, moment at saka transverse load, no? So, yung example ng pure bending, yung weightlifting. Yung example naman ng combination ng moment at saka axial is this one. For example, meron tayong clamp, no? And then, pinaipit ko to. It will create a force dito, no? So, that force, ayan, kung i-analyze natin yung portion na to, i-cut natin dito, kung titingnan natin dito, ayan, this force here will create a rotation, no? To counter, dapat meron tayong clockwise moment. So, that's why we have a moment here, no? Kung ito siya, ililipat natin dito, di ba, may ma-add tayo na moment. To counter is, ito siya, clockwise. So at this portion here, dalawa yung nag-i-exist. We have an axial force at saka moment. No? So ibang discussion na naman to. Next is ito. Moment with transverse loading. No? So for example, dito, cantilever beam, mag-apply ako ng force dito. Kung i-analyze ko yung portion na to, this one here is meron tayong moment at saka transverse load. No? Moment at saka transverse load dito. So ayan, so tatlo yun, no? Pure bending, combination ng yung eccentric loading, which is the combination of axial at saka moment. And then lastly, transverse loading, which is the combination of moment at saka transverse load. But in this chapter, pure bending lang muna tayo. Later na to, parang itong topic na to is chapter 9. Sobrang layo pa, no? So ayan. Now, in analyzing pure bending sa systems natin, we assume that we have a plane wherein yung couple moment natin or yung moment natin dito is applied on that plane. And that plane here is symmetric dito. Yung cross-sectional area nito, kung titingnan mo dito sa gilid, symmetric sila. No? So yan muna yung assumption natin dito. Now, since yung mga systems na ina-analyze natin sa mechanics are in static equilibrium, if i-cut natin tong portion na to, half, ayan,
Since this one is in static equilibrium, it should be na kung i-cut natin dito, ito din siya is in static equilibrium, no? So kung i-cut natin dito, kung may moment dito, there should exist na magka-counter din, there should exist a moment na magka-counter din dito. So therefore, dito, yung internal natin is yung makikita natin dito is also a couple or a moment, no? So ayan. Now, dito. The same sa ginawa sa chapter 3, yung torsion, yung naka-attend kanina, di ba, kinat natin dyan. And then nakita natin, nakuha tayo ng small portion, that small portion is nakaka-experience ng shearing. Now, the same din yung gagawin natin dito. No? Kung meron kang sabihin natin, yung bar natin, kinat natin, ito yung makikita natin internally. No? So kung sa torsion yung makikita natin is puro shearing lang, dito sa bending, merong tatlong nag-i-exist. No? The first one, if, di ba, kung i-bend natin to, i-bend natin pa ganito, i-bend natin pa ganito, the top portion is nako-compress, kung ma-imagine nyo. And then the bottom portion is nai-stretch. Di ba, ma-imagine nyo kapag i-bend ko to, this one here somehow is nagko-compressan yung sa ibabaw. Dito sa ilalim is nag-i-stretch. No? Kung i-bend ko to positively. So, ayan. Kasi meron tayong mga forces na kung i-cut natin to, makikita natin internally. Take for example, we have an elemental area na kinuha natin dito. So, elemental area na kinuha natin dyan, kung makikita natin dito, meron tayong force na papunta doon. And then dito, meron tayong force na papunta doon. Kung makikita mo, yung force na papunta doon, compression yan. No, compression. Kasi kapag i-bend natin to pag ganito, the top portion is nako-compress. The lower portion is nai-stretch. So, intensile. No? And then, assume lang muna, no, all forces exist here. Meron tayong compression, meron tayong shearing na at the positive bidirection, meron tayong shearing na nasa z-axis. So, ayan. Now, take note, in order for this illustration na mag-exist as this one, ayan, it should be that, ano yung makikita nyo dito? Di ba wala tayong forces along Y? Meron lang tayong moment, no? Wala tayong forces along Z, tama? Wala tayong forces along X. Makikita nyo, no? Meron lang tayong moment along Z-axis, no? So, kung makikita nyo dito, the summation of forces along X should be equal to 0. No? So kung makikita natin yan internally, ano yung mga forces along X? Ano yung mga forces along X? 'Di ba alam naman natin yung stress is equal to force over area, no? Kung elemental area yung gamit natin, stress is just equal to dF over dA, no? Maliit. So therefore yung mga dF natin diyan, ayan, is equal to stress times dA. Ano? So ayan. So since meron tayo sa sa x-axis, nasa x-axis tayo, yung stress, normal stress diyan is our sigma x. Okay. Now, yung mga forces dyan is sigma x. And then, kung pagsama-samahin natin yan lahat, it should equal to 0. Kasi kung makikita nyo dito, wala naman tayong force along x, di ba? So, this should equal to 0. And ano to dapat? This is, kung pagsama-samahin natin lahat ng mga maliliit na f, ano yung itsura natin dito? Pagsama-samahin natin, this is our integral. No? So this one here, summation of forces along x, should be equal to 0 and that is equal to the integral of sigma x dA. No? So yan yung first equation natin. Magagamit natin yan mamaya. Now how about, di ba makikita nyo dito, meron lang tayong moment along z. No? Paano mag-create ng moment sa z? Di ba? Kung ito yung z-axis, paano maka-create ng moment sa z? So yung force natin should be papunta doon. Then yung moment arm natin is pag ganito, di ba? Ayan. May imagine nyo? No? So, ayan. So, to create a moment along Y, dapat yung moment arm natin should be along X or along Y. I mean, ito siya, Z-axis. To create a moment along sa Z-axis, yung moment arm natin should be along X para maganito natin marap or along Y para marap natin dito. Now, take note, yung moment natin dito is along what axis? Along z-axis, no? So, pag ganito yan, so ano yung mga moment na meron tayo dito? Kung makikita natin dito, yung mga moment na magka-create along z-axis are these forces. Sila, no? So, ano yung moment arm niya? Moment arm niya is along Y, di ba? Along Y, no? So, kung pagsama-samahin natin, summation of moment along z-axis, ayan, makikita natin dito na kung pagsasama-samahin natin, di ba, static equilibrium to. Di ba? So, kung ano man yung result natin dito should equal dito. Now, anong yung moment natin dito sa z-axis? 0 ba? Hindi. Hindi, di ba? Meron tayong m. So, the summation moment along z is m. Now, ano ba yan? Kung makikita nyo dito, that is y times
the forces which is sigma x dA. Di ba ito yung mga dF natin along x, yung sulat ko kanina, no? So therefore, ano yung moment ulit? We have y yung moment arm times the force which are sigma x dA. Pag sama-samahin natin yan lahat, that is our F. No? So this is our another equation. No, magagamit natin yan mamaya. So, yan lang muna, no? So, ayan. Now, ito yung image natin sa pag-bend natin ng material, no? Take note, sa pag-imagine natin ng material na nabibend, kung iganito natin to, somehow, yung curvature, yung pag-curve natin ng ng material is para to siyang part ng isang circle, no? Arc to siya, wherein meron tayong radius of curvature. The radius of curvature na ma-imagine natin dyan is parang ganito lang yan, no? So, yung center ng radius ng curvature natin is in such that, if kung i-slice natin to, yung, for example, beam natin, yung pag-slice natin ng beam, it should be that, kung i-extend natin yan, mag-i-intersect at one point. No? So, ayan. So, for example, ito, mag-i-intersect yan lahat in one point. And also, sa pag-bend din natin to, yung yung pag-slice natin dito, sa beam natin, is it should be na hindi siya murag magbe-bend ba, no? Kasi ma-observe natin dyan, for example, tingnan natin dito sa top view. Sa top view, sabihin natin meron tayong point E, no? Point E. So, yung condition natin na kapag i-cut natin yung beam natin into this one, ayan, ito siya kapag in-extend natin dito will intersect at point C, no? At that one, hindi siya straight na Japon na mag-intersect siya at different point, no? So, yung proof nito is kapag na-bend natin to, yung E natin will remain on this line, no? Kasi kapag yung E natin is either on the left or on the right, kung intersect natin dyan, hindi na siya mag-intersect dito sa point C natin, no? Simple lang na So, ayan. No? So, para to siyang mga planes. Lisod kayo sa imagine, no? Kay, kung i-cut natin yan, para yung triangular. No? Kasi mag-i-expand dito, mag-ana na siya. Pero kung infinitesimal yung, yung thickness niya, straight line lang yan, na magko-converge lahat sa C natin. No? So, yan yung pag-analyze natin dito. Kasi magagamit natin yan sa pag-derive ng equation mamaya. So, the planes, cross-sectional planes natin mag-i-intersect at one point. So, yan lang yung sense dyan. No? So, for example, ito, no? Lahat ng mga curves natin dito, makikita natin yan, mag-i-intersect at one point. Okay? So, ayan. Now, ito yung sabi ko kanina, no? Kapag i-bend natin yung material, somehow, parang nakakabuo tayo ng part ng circle or yung arc natin. No? So, ito. Take, for example, this line. Ayan. O, ito na lang. Itong line na to, JK. So, ayan. I-compare natin yung DE sa JK natin. Take note, sa sa pag-bend natin ng material, sabi ko kanina na kapag i-bend ko to, at the top portion nako-compress, at the bottom portion is na-stretch. But there is a specific na line dito na wherein hindi siya nakaka-experience ng compression or tension. No? So that line is what we term as our neutral axis. So pangalanan natin to, sabihin natin this line, itong line na to, this is our neutral axis. Ano yung neutral axis? That is the point or the line in our material na wala or hindi nakaka-experience ng compression or tension kapag binend natin. No? So ayan. Now, sabi ko kanina kapag i-bend natin to, nako-compress sa taas. Di ba kung nako-compress is lumiliit yung length? No? So at this point, yung JK natin, if ito yung neutral axis, JK will shorten. No, will be compressed. So kung meron line tayo na nako-compress, meron tayong deformation na nagaganap dyan. Yung deformation natin dyan is negative. No? Sige, kunin natin yung deformation along JK. Okay, paano natin kunin? So, first, kunin muna natin yung length ng DE? Arc DE natin. Sige daw. Sabihin natin na yung radius of curvature natin is itong rho. Paano natin kukunin yung length DE natin? Length of arc. Paano kunin yung length of arc? Ano yung formula ng length of arc? Goy, ha? Radius times the angle. Yung angle natin dito, sabihin natin is phi. No? So yung DE natin dito, ayan, is just rho theta. How about JK? Ano yung length ng JK? JK. Sabihin natin dito, ito yung x-axis natin, no? Ayan.
And then ito yung y-axis natin pag ganyan. So therefore, this distance here is our y, no? Y kay along y-axis man. So itong distance na to, this is our y. So paano natin kunin yung length ni JK? That is, ano yung radius niya? Radius times theta lang. So ano yung radius niya? So kung yung whole is rho minus y, ito yung radius niya. Rho minus y. No? So dito we have, yung radius niya is rho minus y times theta natin. Now, nang hindi pa to nag-bend, yung JK natin is of the same length as our DE. Tama? The same length pa siya. Nang na-bend natin, nag-shorten na siya. So, pag shorten niya, ano yung deformation? It should be that the original minus the final. Ano yung original niya? It's the DE. Ano yung final niya? This one. Yung nakuha natin dito. So, to know the deformation, that is just yung original length niya, which is DE, minus JK. So, ano yung DE? We have rho theta. Ano yung JK? We have rho minus y times theta. This is the deformation. Kung isolve natin to, this is rho theta minus plus y theta. No? Cancel. The deformation is y theta. Klaro? So, ayan. Now, take note, ano yung epsilon natin? Di ba epsilon is somehow related siya sa pag-stretch, no? Ano yung formula ng epsilon? Deformation over the original length, no? So ano yung deformation natin? Nakuha natin, no? This one. So we have y theta. Ano naman yung length? Length nito? Di ba yung length nito is the same length as the neutral axis? Tama? So ano yung neutral axis natin? We have rho theta. So maka-cancel out, we have our epsilon equal to y over rho. So, ayan lang. Ay, baliktad pala tayo, no? Ano pala tayo? Lumiliit yung length natin. From longer to shorter. So, baliktad pala to. We have JK minus DE. So, ito siya. We have rho minus y, phi minus rho theta. So, this becomes rho theta minus y theta minus rho theta. So, cancel. This becomes negative. So, negative to siya. This becomes negative also. No? Klaro lang naman natin yan, no? Kasi magiging negative yung strain natin kasi lumiliit siya. No? Lumiliit. Compression yung taas, magiging negative. Okay? Denote din natin to. This is along x man yan, no? Along x. Sige. Now, if you want to get the maximum strain, nasaan? Kung makikita nyo dito, yung yung strain natin is directly proportional to the y-axis. Yung distance niya from the neutral axis. So, kung i-increase mo yung yung distance niya from the neutral axis, mag-i-increase din yung axial strain natin. So, kung makikita nyo dito, the maximum y is at this point. Pangalanan natin yan as our C. C. So, therefore pala, yung maximum natin na strain, that is actually C over rho. Kasi yung y natin dito is C yung maximum. No? So, ayan. The same sila ron, no? I-try natin i-substitute to dito. So, this becomes epsilon x is equal to negative y over, ano yung rho natin? That is C over epsilon m. So, kung makikita nyo dito, this becomes epsilon x is equal to negative y over C epsilon m. No? So, ito siya, the distance from the neutral axis, and then yung mga epsilon natin is axial strain. No? So, from this equation, ano yung makukonclude natin? Yung epsilon natin is proportional sa negative y. No? Negative y. So, kung i-increase natin to, mag-i-increase din tong y natin. So, from here, itong expression na to, ano yung madederive natin dito? So, kung hinahanap yung maximum, or at different points, ano lang yung gagawin? Epsilon x over epsilon is just yung maximum, which is C over at an arbitrary y. No? So, yan lang. Now, take note also. Take for example this one. I-multiply ko to by E both sides. Ayan. Ano yung mangyayari? Di ba we know, wala pa pala kayo ng chapter 3, no? Di ba, we have our,
ano ba yan? Yung stress natin, actual stress is equal to E times yung epsilon. No? So ayan, this is the modulus of elasticity, the axial strain, and the axial stress. Now, we have a corresponding na sa shearing natin. No? Parang parallel sa shearing. Sa shearing lang, yung stress becomes shearing stress. Yung epsilon natin is, ano yung epsilon natin sa That is our gamma. Kung ito siya axial strain, this one here is our shearing strain. And then the corresponding modulus naman sa shearing is our G. This is the modulus of rigidity sa shearing natin. Now, if we multiply E into epsilon, this is actually our gamma. No? So ito siya, this expression here is our gamma. And if multiply natin dito, this is actually our gamma maximum. No? So we have another expression that our gamma is just equal to negative y over c times gamma maximum. No? So ayan lang. If ilagay ko to sa denominator, gamma m, ano yung expression na makukonclude natin dito? Yung shearing stress natin is proportional sa radius natin. So pwede natin i-adapt dito. Proportional sa sigma natin. No? So ayan lang. So instead of memorizing ito na lang yung tandaan natin. No? The epsilon, the shearing strain, the axial strain, axial, is proportional sa y. Ano yung y? Y is the distance from the neutral axis pataas or pababa. No? And then proportional din sa axial stress. No? So ano yung makonclude natin dyan? Kung may mga binibigay sa problem, no? Kung given yung maximum strain, ayan, hinahanap yung strain at a certain point, no? So ano yung gagawin kapag proportional? So hanap mo lang yung maximum na y, i-divide mo lang sa y kung saan nakalagay itong hinahanap, no? Or this is equal to sigma m over sigma. So ayan lang.